Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Ako po si David! Ang pangalan ko'y David! Sa kagustuhan niyang pagbigyan ang kanyang mga tauhan, nilabag ni Saul ang Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel na humanap ng bagong hari. Binabasbasan kita, David, na mula sa Bethlehem bilang bagong hari ng Israel. Sa araw na mamatay si Saul, Ama, ano nangyayari? Ano po ba nangyayari sa inyo? Wala naman, anak. Nagtagumpay tayo, Ama. Kailangan ko magpahinga. Wala nang iba. At matulog. Sige na. Panginoon, patawarin mo iyong lingkod. Patawarin niyo ako, Panginoon ko. Sa loob ng ilang taon, si David ay naging tagapagbantay sa tahanan ni Saul at siyang susunod na hari. Upang bantayan ang lupang ipinangako, kailangan talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita? Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo ay magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin. Kailangan may lumaban sa kanya. Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman. Wala ni isa man sa mga taga-Israel. Wala ni isa sa mga anak ng Diyos. Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal, isa kang pastol. Tama, isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! Kailangan mo nakalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko'y ikaw. Ang dala mong tungkod, ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo ng langis ang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tsak ng pag-ibig mo at kabutihan mo'y isa sa akin habang ako'y nabubuhay. Ito na ang magdiligma ng Israel! Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita!
magpasuot ng damit ng pastor. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastor.